Ang apat na negosyo na pwede nating simulan sa ating mga bahay sa maliit na puhunan. Una, ang magbenta tayo ng ice or ice candy. Kung may freezer ka na sa inyong bahay, ay pwede mo na itong umpisahan dahil sa mababa lang ang puhunan nito. Ang ice ay kinakailangan lang natin ng plastic at ang tubig. Ang ice candy naman ay kailangan natin mamili ng mga nararapat ng mga ingredients para ito ay magawa. Ang marketing ng ice candy ay madali lang po. Kung kayo po ay nasa bahay, pwede po kayo maglagay ng karatula sa labas ng bahay nyo na nakalagay for sale ice and ice candy. At kung marami po kayong ginagawa na ice candy, pwede nyo po ito ilagay sa mga tindahan. Ang tawag po doon ay consignment. Kasi marami ng store owner ngayon na wala na silang time gumawa ng sarili nilang ice candy, kaya tumatanggap sila ng mga consignment. Halimbawa, ang tinda nyo ng ice candy is 10 pesos. Pwede nyo pong ibigay sa mga store owner ng 9. Sa kanila yung piso. So, kikita na sila at kikita ka rin. Ganun po ang tips na maibibigay ko po sa inyo. At kung gusto mo naman po na makalamang ka sa mga competitors, madali lang po yan. Gawan nyo lang po ng twist ang lasa ng ice candy nyo. Maraming masasarap na flavor ngayon. Mag-search lang po kayo sa YouTube kung paanong gawin ito. At tiyak, babalik at babalik ang inyong mga customer para bumili sa inyo ng ice candy. At isang tips, dapat panatilihin yung dekalidad ang lasa ng inyong ice candy at tiyaking malinis ang lahat ng inyong produkto para sa kalusugan na rin. Ang pangalawang negosyo po na maipapayo ko sa inyo ay ang pagbenta po ng frozen foods. Kung hindi po kayo marunong gumawa ng frozen food, ay pwede po kayo maghanap ng inyong mga supplier. Siguraduhin nyo lang po na masarap at dekalidad ang kanilang produkto. At kung gusto nyo naman pong gumawa ng frozen food na kayo po mismo ang gagawa para sa seguridad, pwede po kayong mag-search sa YouTube. Marami po tayong mapapanood na mga tutorial about sa frozen foods. Ang frozen food po ay maaari niyong isabay sa pagtitinda niyong yellow or ice candy kung may space pa ang inyong freezer. Madali lang po itong ibenta kasi mabili to sa lahat ng uri ng panahon. Pwede niyo po itong ibenta sa inyong kapitbahay, kaibigan, kakilala at sa Facebook, sa online. Pero ang pinakamagandang tools ng pagbebenta, wala pa rin tatalo dito sa word of mouth. Yan po ang pinaka-powerful na pagbenta ng frozen food at iba pang produkto. Ang pangatlong negosyo naman po na maire-recommend ko po sa inyo ay ang buy and sell or reselling product. Sa panahon po ngayon ay usong-uso po yan. Ang mga pwede nating i-resell ay marami po, depende po sa puhunan natin. Halimbawa na lang po ang ating mga beauty product. Kasi sa panahon ngayon, mahilig tayo sa mga beauty product. Malalaki man yan, babae, bakla, tomboy, bata, matanda, or kahit anong basta gustong gumanda, gagamit sila ng beauty product. Ngayon po, ang strategy naman po niyan, since wala po kayong inuupahang pwesto, pwede po kayong mag-research sa may mga pwesto magkano ang benta nila sa product ng mayroon ka. Ngayon po, kung halimbawa ang kanilang benta is 180, so pwede niyong gawin ang inyong paninda ng 170 or 165 para mas mabilis po siyang maubos at makapag-purchase po kayo ulit ng panibagong product. Kung ano po yung past selling, yun po ang inyong i-purchase na mga produkto. At note lang po, wag na wag po kayong magpapautang ng inyong product para hindi po maapektuhan ang inyong cash flow. Kasi kung uutangin ang inyong product, hindi kayo makakapag-purchase agad ng product at hihina ang inyong kita. Yun lang po ang masasabi ko. Sa mga nag-uumpisang magnegosyo, wag na wag po kayong magpapautang kasi maaapektuhan ang inyong kita talaga. At ang pang-apat naman po ay ang pagtitinda ng pang-almusal or pang-merienda. Kahit nasa bahay ka lang, pwede nyong gawin ito. I-alok nyo ito sa inyong mga kakilala, kapitbahay, or pwede nyo pong i-alok sa inyong mga FB. Doon sa malalapit nyo lang po na kapitbahay or mga kakilala.
Ayun po, ang diskarte ng pagtinda ng merienda o almusal ay kailangan kada araw ay iba-iba po ang inyong menu para hindi naman po magsawa ang inyong mga suki. At laging tandaan po, sa negosyong ito ay dapat panatilihin ang kalidad ng inyong mga paninda at panlasa at ang kalinisan para po ang inyong mga customer ay laging babalik sa inyo. At kung nagwo-worry naman po kayo na ang inyong paninda ay hindi mauubos, ang diskarte po niyan, kung halimbawa ngayon, bukas magluluto po kayo ng turon, ngayon pa lang na araw na ito, i-alok nyo na po sa kanila. Sabihin nyo na, "Oy suke, bukas magluluto ako ng turon. I-order ka ba? Ilan ba ang sayo?" At ganun din po sa iba nyong kakilala. At least sa pamamaraan na iyan, malalaman nyo kung ilan ang order na gagawin mo at hindi magsosobra ang inyong lulutuin. Yan po ang mga tips na maibibigay ko po sa inyo. Kung kayo po ay naglenegosyo, lagi niyo pong tatandaan, maliit man o malaki ang inyong negosyo, kailangan may vision kayo. Ano ba ang gusto ko? Pag sa negosyo na to, gusto ko someday maging karinderya ito. Someday, maging distributor ako. Dapat ganyan po ang ating mindset. 1 to 2 years, meron na tayong vision kung gaano kalaki ang ating negosyo. Ang gagawin po natin dito para matupad po natin ito, kung ang ating negosyo ay kumikita na wag niyo pong gagalawin ang pera ng inyong negosyo. Kahit na ito'y kumikita pa, bagkus idagdag nyo ito sa inyong puhunan para lumago ng lumago siya. Ngayon, kung stable na ang inyong negosyo at nakikita nyong malaki na talaga siya, pwede na masunod ang inyong mga nasa vision na gusto nyo magkaroon ng karenderya, gusto nyo maging distributor kayo, or kahit ano pa mang gusto nyo. Yun po ang tanging tips na may bibigay ko sa inyo para matupad ang inyong mga pangarap. At ito po ang inyong muchacha laging nagsasabi, walang tatalo sa isang independent woman. Bye-bye!